Mga kababayan, ayon sa pahayag ni Salvador Panelo, lumalala na di umano ang kondisyon ni Rodrigo Roa Duterte dyan sa ICC detention at kailangan na umano ng urgent action ng Supreme Court. No, ito po ay hindi lang simpleng legal na maniobra. Isa itong political framing na merong tatlong malinaw na layunin. Ano? Una, nagpapaawa sa publiko. Ginagamit ang naratibo ng lumalala na ang kondisyon para kaawaan si Digong na biktima siya at hindi siya akusado sa malawakang paglabag sa karapatang pangtao. Pangalawa, ang pagputol sa kanyang accountability. Sa halip pong harapin ang investigasyon ng International Criminal Court tungkol sa libu-libong patayan, sinusubukang ilusot ang argumento na tungkulin ng gobyerno na protektahan si Digong. Pero protektahan para saan? Laban kanino? Sa ICC? Sa batas? Sa mga pamilya ng biktima? Malinaw mga kababayan na may kasalanan na kailangang sagutin si Digong. Pangatlo, ma-pressure ang Korte Suprema. Ito po ay isang nakakatakot na signal. Pinipilit sabihing pambansang interes ang pagpapauwi kay Duterte o kay Digong. Kahit malinaw na personal na interes ito ng mga nagpoprotekta sa kanya ng kanyang mga alipores. Kung totoo po na lumalala ang kondisyon ni Duterte dyan sa ICC detention, isa itong hindi may iwasang bunga ng isang panahong binaliwala ang karapatang pangtao, ang due process at buhay ng libu-libong Pilipino. Hindi yan karma, kundi hustisyang unti-unting umuusad na pinagbabayaran din niya sa ngayon. O, ang mas nakakabahala ay ang taktika nito ni Panelo, ang pagbaliktad na tungkulin ng Estado, tungkulin daw ng gobyerno na protektahan si Duterte. Pero ang tanong, bakit hindi ganitong sigasig ang ipinapakita ng gobyerno sa pagprotekta sa mga biktima ng tokhang noong panahon? Sa mga naulila, sa mga nadamay, sa mga walang abogado, at walang ari-ari ang pampiyansa at walang koneksyon sa kapangyarihan. Ang ipinipilit na pagpapauwi ay hindi serbisyo sa bansa. Isa itong paraan na itinatayo para hadlangan ang International Criminal Court. Isang pagtatangka na takasan ang pananagutan sa lugar na hindi nila kontrolado, walang parapadrino. Kung may dapat alalahanin si Panelo, ito dapat yun mga kababayan. Hindi trabaho ng Estado ang maging personal na taga-alaga kay Duterte, lalo na kung may utang na dugo sa mamamayan. Trabaho nitong tiyakin na may pananagutang haharap sa batas, lalo na kung ang mga krimen ay laban mismo sa sarili mong mamamayan. Kaya, pwedeng umuwi naman si Digong. Hindi lang natin alam kung buhay o patay.